tayong umagahan. Gagawa ako ng puto. Ipa-partner namin sa kape. Konti lang para pang umagahan. Ito na yung puto natin. Nakagawa ako ng 10 piraso. Gamit ko lang yung yung Maya mixture yung ginamit. Magtitimpla tayo ng kape. Hindi ito pwede mawala sa umaga. Dapat talaga dito tayong kape. Yun. Napakaganda ng paggawa natin sa ating puto. Meron na tayong umagahan. Ito na ang ating puto. Nakagawa ko ng 10 piraso. Titikman na natin ang ating ginawang puto. Tapos, partner natin ng kape. Miss ko kumain ng buko. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng DIY buko, yung yung gelatin, tapos nilagyan ko siya ng gata. Kanina ko pa to siya ginawa. Kaya ganituhin na lang natin. Kasi mahal yung buko ngayon, kaya ito na lang ang ginawa ko. Kasi nga, na-miss ko nga kumain ng buko salad. Kaya gagawa ako. Para talaga siyang buko. Lagay na natin to dito. Mais. Dapat, ang ilalagay ko dito, yung kaong. Kaso lang, walang available doon sa dali na ubusan daw sila. Kaya, fruit cocktail na lang yung inilagay ko. Lagay natin ito. Lagay na din natin yung cheese. Mas more cheese, mas masarap. Tapos, syempre, haluin na natin. Yan na, meron na tayong DIY na buko. Ayan na yung ating ginawang buko salad. Pan muna natin to at ilagay natin sa ref. Masarap kasi ito, di ba, pag malamig. Ang ating buko salad. Tayo na natin lumamig. Ilan pa rin ang panahon.
Tikman na natin. Pagkalipas ng 2 oras, natin ang ating ginawang buko na gelatin. Mm. Para talaga siyang totoong buko. First time ko lang itong gawin. Nakita ko lang din to sa blow up. Para talaga siyang totoong buko. Ang galing na nakaisip nito. Laking tipid pag gumawa ka talaga ng buko salad. Kasi, mahal ang buko eh. Yung isang bilog dito sa amin, 50 pesos. Nagtitipid ka at gusto mo kumain ng buko, ito na lang gawin mo. Kasi para talaga siyang totoong buko. At magluluto tayo ng ating uulamin ngayong araw. So, naisipan ko na magluto ng tuyo, itlog, at noodles. Kasi, na-miss ko siya. Sa bagay, kapag umuulan-ulan, masarap naman talaga ulamin yung mga ganyang ulam. Kaya tara magluto tayo. At dinagdagan ko na rin pala ng embutido kasi ito ay matagal na sa ref. Kaya lulutuin ko na lang ito. At ito, pagkatapos ko magluto, ito sinampay ko na yung mga natapos ko na labahin dito sa taas kasi nga umuulan pa rin sa labas. Medyo sumama na yung pakiramdam ko ngayon dahil nga naambunan ako. Ganun talaga ako pag naambunan, kahit kunting ambon lang, sinisipon agad ako. Maya-maya, sasakit na to yung ulo ko. Kaya ang ginawa ko, uminom na ako ng gamot, uunahan ko na para na hindi ako masyadong matamaan ng sakit. Pero alam ko, lalagnatin pa rin ako. Pagkatapos ito, kagagaling ko lang ng palengke kasi nga doon sa FB may nakita ako ng mango sticky rice. Parang ang sarap-sarap. Kaya gusto kong subukan magluto nito kung alam ko. Tapos, bumili na lang din ako ng sibuyas, kunting gulay, tsaka baboy para ulam namin bukas. Bumili na ako para bukas hindi na ako pupunta ng palengke. Ang mahal-mahal ng petchay, nasa 25 pesos yung isang balot. Bumili na ako ng kangkong kasi namiss ko rin kumain ng kangkong, kunting tilapia, at saka pusit. Yun lang, yung nabili ko, at saka manok kasi nga ang mahal ng isda ngayon. At ngayong gabi, ito naman yung uulamin ko. Naglaga ako binili ko kaninang okra, at saka talbos ng kamote, at saka nagprito ko ng isang tilapia. Yung ulam ng mga anak ko, adobong manok. Yung binili ko kanina, inadobo ko siya. Pero ako, ito, mga gulay yung uulamin ko. Kasi nga, sumama, ito na nga, tinamaan ako ng sakit, sumama na yung pakaramdam ko. Actually, hanggang ngayon na nag-voice over ako, masama ang pakaramdam ko. Ganito talaga ako, tuwing na aambunan ako, panigurado talaga lalagnatin kahit kunting ambon lang pumapatak sa ulo ko, sipon, at saka tatlong kasuhin talaga ako. Napakahina talaga ng resistensya ng katawan ko. Iwan ko ba, yan talaga yung ko. Kaya yan yung isa sa mga dahilan ko bakit pinagbabawalan ako ng doktor na mabuntis ako. Kaya 3 na talaga yung anak ko. Tapos yung pangalawa ko, yung kambal ko, CS pa yun. Tapos binawalan na ako. Kasi nga, kapag nabuntis ako, nagkakasakit din ako. Kaya
Yun talaga yung isa sa mga ano ng katawan ko, yung napakahinang resistensya. Kaya kahit ambon lang, lagnat talaga ako niyan. Sa panahon mo naman ngayon, hindi ka talaga pwede magkasakit. Kaya ang gagawin mo na lang talaga ay alagaan mo talaga yung sarili mo. Kasi pag na-hospital ka, ako, kahit nag-savings ka pa, kukulangin pa talaga yun sa mahal ng gamot. Kaya mahal magkasakit ito sa Pilipinas. Kaya ito, kumakain talaga ako ng gulay. Pero kahit ganun pa man, natatamaan pa rin talaga ako ng sakit. Pero ganun talaga, hindi talaga maiiwasan na magkasakit kahit ano pang pag-aalaga mo sa sarili mo. Pag tinamaan ka ng sakit, hindi mo talaga maiiwasan yun. At ito na nga, gumawa na nga ako ng mango sticky rice. Hindi ko na pinakita yan kung paano yung procedure ng paggawa yan kasi nga sobrang sama na talaga napakaramdam ko. Sumakit na yung ulo ko dyan. Kaya yan na lang yung naipakita ko sa inyo. So dito ko na lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa sunod na mga video. Thank you for watching. God bless you all.